beloved, Boss Mike, Cervera. Dito na tayo mga kababayan ko. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, nako po, ang Pangulong Bongbong Marcos, handa na! Oh, pasok! Pangulong Marcos nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na opisyal kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Grabe, no? Buti pa si Pangulo. Patuloy na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga regional offices ng pamahalaan at mga lokal na opisyal sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, patuloy na minomonitor ng national government ang sitwasyon habang isinasagawa ang disaster response at assessment operations sa mga apektadong komunidad. Kasabay nito kumikilos na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa relief, evacuation at iba pang kinakailangan tulong sa mga residenteng naapektuhan ng lindol at tsunami warning. Siyempre mga kababayan, nangunguna na naman yung idol natin dyan. Di ba? Nangunguna naman yung idol natin dyan. Eh alam nyo naman yon, kasangga ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtulong sa ganitong sitwasyon. Di ba mga kababayan? Sino? Eh wala nang iba. Kung hindi, yung pong general manager ng PCSO. Mga kababayan, magkakalat na naman ho ng mga ayuda, tulong, pinansyal at mga pagkain, tubig na unang pangunahing pangangailangan ng mga nabiktima o biktima ng malakas na lindol. Oo. Kita nyo, ang bilis ng aksyon, no? Pag ang Pangulo, mga kababayan, ang bilis. Alam nyo, kanina pa lang yan. Napanood niya pa lang, talagang nagtrabaho na ho. Alam nyo ba? Oo. Iniwan niya yung ibang trabaho. Oo. Pinriority niya yung pong nangyari diyan po sa Mindanao. Grabe si Panong Bongbong. Ano? Talagang napakabait nito eh. Oo. Bakit? Biruin ninyo kahit na ayaw sa kanya. Kahit na binabas siya, inaaway siya, kahit na kung ano-anong mga masasakit ang salita na ginagamit at sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos, abay si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya inaano yun. Hindi niya tinitignan. Sinasantabi niya yun. Ang inuuna niya, ang makatulong muna. Ang makatulong muna. Di ba Ronald Federico, De Mesa. Grabe Manong Bongbong natin, Wala talaga, matindi talaga ito. Oo. Tuloy! Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mga response at relief operations sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ng Department of Budget and Management na maaari nang gamitin ng mga kinauukulang ahensya ang kanilang Quick Response Fund o QRF para ponduhan ang mga operasyon kaugnay ng lindol sa Sarangani at mga kalapit na lugar. Ayon sa DBM, may nakahanda pang pondo para sa agarang deployment at nakahanda rin itong magproseso ng mga kahilingan para sa karagdagang pondo kung kinakailangan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ganyan kabilis? Ang bilis Tanungin nyo. Sarah! Si Sarah nasaan na? Nawawala si Sarah! Tangina Sarah, mahiya ka naman. Yung mga taong biktima, tagapagtanggol mo pa. Tapos ni Hoy, hindi ka makita. Di ba mga kababayan, yan ba magiging presidenteng gusto ninyo? Alam nyo, hindi naman natin kailangan na sabihin pa na tumulong ka. Ang kailangan lang nila bilang mga taga-suporta mo, yung mga biktima, sana man lang sabihin mo na ikay nakikiramay agad. Pero wala mga kababayan, yung mga taga Mindanao na naapektuhan ng lindol, ng malakas na lindol, nga. Diba mga kababayan ko, baka nga nauna pa yung tulong natin dun . Mukhang nauna pa yung tulong na natin dun.
Si Sara, mga kababayan, sabi ko sa inyo, baka natutulog pa yon. Si Baste, kita nyo, nasunog na yung kanilang convention center. Si Baste, bangag na bangag, hindi makatayo. Imbes na tignan, puntahan, wala. Di ba? Wala na, mga kababayan, itong mga Duterte, palasak na. Wala na ho. Wala na kayong aasahan sa mga putang inang yan. Ganun na lang. Kung sa Davao, Davao na lang kayo. Hindi kaya natabunan na si Bato dahil sa lindol? Yun ang problema. Baka mamaya habang nasa bunker, si Bato, natabunan no? Ewan ko, Iris Santiago? Boss Mike, replay po, hindi. Oo. Nagtatanong pa si Iris Santiago, mga kababayan, kung replay ito. Opo! Di ba mga, aywan ko talaga. Ano pa, mga balita? Grabe ang Manong Bongbong natin, ayaw magpaawat. Nangunguna talaga sa paglilingkod. Number 1 sa paglilingkod, number 1 sa pagtulong, at talaga naman, hindi tamad. Katulad ni Sara Duterteng baliw. Grabe no. Eto pa, ano nang balita? Kumustahin natin direkta ang sitwasyon ngayon sa General Santos City. Live po sa area si Brigada Richel Gubalani ng 89.5 Brigada News FM Jensen. Brigada Richel, ibrigada mo. Live report. Brigada Leo, sinasabing may 3 katao na naitalang patay. Nako, ano po oo, kami po ay nakikiramay po sa 3 nasawi sa mga pamilya na naiwan, nakikiramay po kami. Sa lindol na nangyari dito sa General Santos City kanina. Pero itong informasyon na ito ay pinapa-confirm, itong information na ito galing din sa isang official sa local government unit. Pero sa ngayon, may nangyayaring search and rescue operation sa isang gusali sa may barangay Kalumpang, General Santos City. At ang nangyayari din ngayon, nag-i-inspeksyon ang mga personnel ng local government unit, particular Office of the Civil Defense, Office of the Civil Defense sa OBO namin, yung Office of the Building Official, at ang City Engineer's Office, kasama yung City Disaster Risk Reduction Management Office. Wala pa rin silang maibigay na eksaktong datos kung ilan ng mga gusali na na-damage dito. Pero sa datos o sa information na mayroon tayo, may mga na-damage na mga ospital, may mga na-damage na mga classrooms, sa mga schools, may mga na-damage sa private school, both private schools. Naku, umpisa pa naman ng klase na, no? Mga kababayan, umpisa na ng klase, di ba? Irene Santiago, Ai Chang, Ronnie De Guzman. Tsaka pa doon nangyari. Talaga naman, talagang eto mga kababayan, pinapaalalahanan na ang mga taga Mindanao na kayo ay talikuran na yung inyong pinagtatanggol na pamilyang demonyo. School and public school dito sa General Santos City, aside doon sa fast food chain na gumuho kanina, kasama yung opisina ng isang radio station, at may sinasabing may natalaring patay sa pagbuho ng parte ng Central Public Market ng General Santos City. Pero itong mga deaths na ito, Brigada Leo, ang pinapakonfirm pa namin sa mga authority dito sa General Santos City, pero kinumpirma na rin ng General Manager ng Civil Aviation Authority o CAAP ng General Santos City na temporary suspended ang operation ng General Santos City International Airport matapos matala ang damage sa terminal area ng nasabing airport at nakapagtala rin ng isang injured during sa nangyaring paglindol dito sa General Santos City. Sinasabi rin na darating ngayong hapon si Secretary Vince Dizon para inspeksyonin itong mga infrastructure na na-damage sa
sa nangyari nga dito sa General Santos City. How's that, Brigada Leo? Brigada Richel, concern ko lamang ngayon base dun sa mga video na ipinadala ninyo. Kumusta yung mga pasyente ng mga ospital na apektado? Nanatili ba sila sa ilalim ng mga punong kahoy base sa video kanina, or meron ng temporary shelter or evacuation center para sa mga pasyente, especially dun sa mga medyo critical ang kondisyon? Actually, Brigada Leo, sa pakikipag-usap ko kay Dr. Ryan Aplicador at Chief of Hospital ng Dr. George P. Rieca Hospital, as of we speak, Brigada Leo, wala pang signal galing sa local government unit na pabalikin yung mga pasyente nila sa loob. Inilikat nila yan palabas. Kaya nang nangyari, naglagay ng mga tent sa labas ng ospital at saka yung mga nasa ICU, yung mga nasa critical na kondisyon, ay ginawa naman nila ng paraan dun sa likod na bahagi. Grabe, ganun talaga, no? Oo, mahaba ito eh. Ganun talaga, no, mga kababayan, kailangan syempre siguraduhin yung mga nasa ospital, syempre may mga sakit, yung pinapagana na lang ng aparato, di ba? Yung may mga aparato na kailangan gamitin ng mga may sakit para hindi lumala yung kanilang mga iniindang karamdaman. Mga kababayan, nako, Diyos ko, mga kababayan, ang hirap niyan. Yung mga estudyante, pwede munang wag munang pumasok at mag-online class muna. Total naman, sanay naman na sila dyan. Pwede rin yun, mga kababayan. Pero mga kababayan, ang masakit, mga kababayan ko, yung mga tao na dapat na nangunguna, na tumulong sa mga ito. Oy, ikaw, Sara Duterte, lalo ka na. Ikaw, Pulong Duterte, oy. Ikaw, Baste, kayo, mga mayayabang kayo eh. Ngayon, kailangan yung mga tulong nyo, kailangan ng presensya ninyo, wala kayo. Pero sa mga rally, sa mga kayabangan, sa mga nakakaputang inang pagtitipon ninyo, nandudong kayo, puro kayo payabang. Di ba? O ngayon, tumahimik si Baste. Bakit? Nadiskubre na talagang bumalik na naman daw sa pagdudurog ang putang ina. Adik, mga kababayan. Oo. Kaya hindi maka-action. Bangag na bangag daw eh. Diba, mga kababayan ko? Ay, nako. Anyways. Mga kababayan, at least meron po tayong Pangulo na masasandalan sa anumang oras ng mga sakuna, ng mga ganitong pagkakataon. Hindi ho nagpapabaya ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yung katulad ni Digong na teka lang. Wait lang. Diba? Ganun ho nangyayari kay Digong noon. Wait lang. Nauuna pa si Nanay Lenny noon na umaaksyon kaysa kay Digong. Paano si Digong? Umiiyot sa Malacanang. Diba? Sabi ni Nino, si Digong walang ginawa yan sa Malacanang kundi umiyot. Kita nyo mga kababayan ko, paano naman gaganahan bumangon yun? Paano naman aaksyon yun? Hindi katulad ni Pangulong Bongbong, araw-araw nag-iikot. Magkaiba yung nag-iikot, magkaiba yung umiiyot. Si Pangulong Bongbong umiikot, nagtatrabaho. Si Digong umiiyot. Maraming salamat po. Balik tayo. Try natin na mamaya kung makakapag-live pa tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po. Ito. Kayo. Maraming salamat po. Hay, nako, buhay talaga. Mag-ingat po tayo mga kababayan. Sa mampung kayong lugar. O sa amang dako ng mundo narong kayo. Mag-ingat po tayo lagi mga kababayan. Our beloved Boss Mike.